Hey, what's up guys? Good morning sa inyo lahat. Ito po yung lingkod Suplado Moto, mga ropa. Okay, minto muna tayo dahil may babasahin ako sa inyo bago tayo mag-start. Wait lang. So bago tayo magbasa, maglalagay muna tayo ng product sa buhok para at least hindi gaano bagsak. Masyadong bagsak kasi ang buhok natin, mga ropa. Grips. Binili natin sa Mercury. So it's only 112. Murang-mura lang. Kaso ang problema ko dito, masyadong nagiging oily yung buhok ko. Pero ang gusto lang naman natin volume, mga ropa. Para may volume lang konti, hindi masyadong bagsak. Ayan, okay na. Ayan, di ba? Ganyan lang. Tapos, tissue. Cleaning tissue. So yun, mga ropa, may babasahin ako sa inyo. So yun, basahin natin yung nagliham sa atin, mga ropa, or nagdihim sa atin. So ito yung sabi niya, "Good day po, Sir Suplado Moto. Hihingi po sana ako ng payo about sa amin ng partner ko. 7 years na po kami. Meron na din kaming anak, 5 years old. Ang istorya po nito, boss, pakiramdam ko, di na ganun katibay yung pagmamahal niya sa akin." Di tulad po dati, ilang beses na din po kasi akong gustong hiwalayan at ako po itong gusto pa pong ipaglaban yung sa amin. Every time na may ganito po kaming senaryo, ako po talaga ang nagmamakaawa. Mga ropa, hindi sinasabi ko sa inyo na wag niyong gagawin yung magmakaawa. Okay? Learn how to walk away or learn how to let go. Bilang lalaki, tandaan mo, mas malaki yung pwedeng mawala sa'yo kaysa yung mag-gain mo sa babaeng ayaw sa'yo. Ulitin ko, mas malaki yung pwedeng mawala sa'yo kaysa sa mag-gain mo sa babaeng ayaw sa'yo. Okay? Ako po talaga ang nagmamakaawa para sa kanya. Mahal na mahal ko kasi talaga, Sir Suplado. At di ko kayang mawala, lalo na may anak kami. At gusto ko buo kami magkasama. Pakiramdam ko din, sir, na awa na lang ang nararamdaman niya para manatili. Pero tinatanggap ko po yun. At di ako nagrereklamo. Dahil ako din naman po ang may gusto sa ganitong setup. Minsan wala na din po siyang respeto sa akin pagdating sa mga salita. Nananakit din siya sa akin. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga ropa, women have no concept of violence. Kaya nga, they can act like what they want. Tama yung ginawa ni Ellen, tama yung ginawa ni Amy Marcos, di ba? Wala silang pakialam kahit anong sabihin nila, regardless kung ano man yung maramdaman mo. Basta sa kanila, they are driving by their emotions, gagawin nila o sasabihin nila kung ano yung naiisip nila o nararamdaman nila. Tandaan nyo, women are always dictated by their emotions. So, kung lagi silang dinedictate ng kanilang emotions, yun at yun ang kanilang magiging actions because that's human behavior. Okay? Kaya nga kung iniisip mo pogi ka, confident ka, yun ang pwede mong i-action o yun ang pwede mong ikilos. Pero dapat, syempre, andun yung critical thinking mo na hindi ka dapat magiging OA. Anyway, dito muna tayo. Ayun, nananakit na din po siya sa akin. Nagsimula po ito nung 5 years kami. At nasubukan niya po mag-work. Hindi ko po ma-figure out kung ano ang pagkukulang ko. Dahil di naman po ako palasama sa barkada. Okay? Hindi ka palasama sa barkada. Ito yung pagkukulang mo, ropa. I-explain ko sa yan. Masasabi ko din po na di naman ako sakit sa ulo. Yan! Women want a nice guy, yung talagang hindi sila lolokohin, yung talagang loyal sa kanila, yung talagang ilalagay sila sa pedestal, o yung sinasabi nila na gustong-gusto nila ng lalaki na hinahabol-habol sila. End up, nawawalan sila ng gana or hindi nila nire-respeto yung mga ganong lalaki. That's a cold hard truth na yun ang realidad ng mga babae. Hindi sila totally attracted or hindi sila sexually attracted sa mga lalaki na lang piplis ng babae. Okay? Unless they are already 40s or 35 and up. I-explain ko sa inyo yan. Masasabi ko din po na hindi ako sasakit sa ulo. Halos trabaho at bahay lang din po ako. Yun ang reason, ropa. Halos trabaho at bahay lang din po talaga ako, sir. At pati din po ang sahod ko ay siyang humahawak. Di ko din po kasi maisip na meron na siyang iba dahil trabaho at bahay lang din po siya. Sana mabigyan niyo po ako ng payo. Gusto ko din po mabigyan ng linaw sa mga nangyayari sa amin at payo na madadala at ma-apply ko para sa sarili ko. At kung may chance pa ba na maibalik ko yung dating init niya. Salamat po. Sana ma-notice. Tapos nag-message siya uli sa atin after, kailan ba siya unang nag-message? Nag-message siya Tuesday, tapos Thursday nag-message siya uli. Ano sabi niya? "Salamat, tropa, nagkaroon ako ng mga idea about sa women nature. Di pa ganun kahubog pero always watching ako sa mga vlog mo. Someday magiging malupit din yung game ko." Okay. Explain natin sa kanya, mga ropa, pero tulungan natin siya. Please comment below kung ano yung pwede natin matulong sa kanya, mga ropa.
So, ang problema ni Ropa, gusto niya maibalik ang init ng kanilang relationship. So, paano maibabalik ang init ng inyong relationship kung ganyan ang default mo, Ropa? Kung ang default mo, hindi ka sakit sa ulo. Kung ang default mo, is sahod mo na sa kanya. Kung ang default mo, wala kang ginagawa na para ilit siya. So, in 7 years, sabi mo, nagsimula yun nung 5 years na kayo. So, ibig sabihin, for the first 2 years, pwedeng okay ka pa or tinitiis ka na niya or nakikita niya sa'yo na itong lalaki na to hindi talaga ideal for me. Ano sinabi ko last time, mga Ropa? Women always fall in love kung ano yung ideal para sa kanila at kung anong ideal ang dapat maramdaman nila, mga Ropa. Kaya nga, yung mga babae, uulitin ko, sasabihin nila na gusto nila ng nice guy, gusto nila ng mabait, gusto nila ng hindi babaero, gusto nila ng loyal, gusto nila ng mayaman, gusto nila lahat ng magagandang pag-uugali ng lalaki gusto nila. But the problem is, pag nandyan na, bored na sila or nare-realize nila hindi pala ganon kasaya. Women are always based on how they feel. Lagi sila nagbabase sa kanilang nararamdaman, kung anong dapat nilang ikilos, kung anong dapat nilang kainin, kung anong dapat nilang suotin. So, ibig sabihin, mga Ropa, pag lagi kang predictable yung mga ginagawa mo or hindi sila nag-wonder about you, of course, they will get bored. Lalo na magkasama kayo sa bahay, alam niya na yung mga kilos mo at alam na niya na dinumero ka kumilos at alam niya na paggising mo, pagutot mo, pagligo mo, ilang minuto, mga music na paborito mo, naboboard na sila sa'yo or pwedeng maboard na sila sa inyo. Gets? Even the sex. Okay? Pagdating sa sex, same position, same pattern, walang ibang ginagawa, kundi magparaos na lang. So, expect mo, pwedeng still maboard yan sa'yo. Okay? May mga nagme-message sa atin, Ropa, paano ba talaga mabaliw sa atin ng isang babae? Or talagang hindi tayo makakalimutan kahit hiwalay na tayo? The only thing that you can do, ito mga Ropa, makinig kayo ha. The only thing that you can do para hindi ka makalimutan ng babae, regardless kung hindi man naging maganda ang pagsasama nyo, etong lagi mong tandaan, para hindi ka niya makalimutan is you need to fuck her hard. Tama ba yung narinig ko? Sasabihin nyo na naman, tama ba yung narinig ko? Suplado mo to? Fuck her hard? Yes! You need to fuck her hard. Gets? Kailangan mo siyang bembangin. Kailangan mo siyang bembangin ng malupit na hindi niya na-experience kahit kanino. Regardless kung anong size na merong ka, Ropa. Regardless kung anong katawan mo. Gets, mga Ropa? Yun ang pinaka-the best way para hindi ka niya makalimutan. Okay? Kasi karamihan ng lalaki, pagdating sa bed game, walang game. Wala na ngang game. Pagdating sa pagdiskarte, lalong walang game yan. Pagdating sa kama, mga Ropa. Alam nyo yan, mga Ropa. Lalo na kung panay jabul kayo gabi-gabi or meron lang kayong makita sa Facebook na natitrigger kayo, jabul na naman. Putang ina, hindi ka ba nagsasawa, Ropa? Hindi ka ba nagsasawa sa kamay mo? Na ang tanging nagpapasaya sa'yo ay ang 5 daliri mo at ang mata mo. Magsawa ka naman, Ropa, dahil hindi yan maganda. Pagdating sa relasyon, Ropa, yung manood ka lagi ng corn, yung bumabad ka sa corn, akala mo masarap sa una, pero sa realidad, hindi mo kayang i-apply yan, Ropa. Dahil kung tunay na lalaki ka, hindi ka papadaig sa urge mo or sa kalibugan mo, Ropa. Paliwanag ba? Okay, balik tayo. Ropa, yung ginagawa mo na yan na laging taong bahay ka, may tendency talaga or mataas yung chances na pwedeng mawalan siya ng gana sa'yo. Ang problema nga dito is very predictable ka. Alam niya na mga ginagawa mo, alam niya na kung paano ka magalit, alam niya na kung paano ka mainis, kaya siya nananakit ay umaabot na siya doon sa point na gusto niya nang subukan kung ano ang kaya mong gawin. Kaya siya nananakit ay nandun na siya sa pinakatuktok ng shit test niya.
na tinitignan niya na kung ano pa ang magagawa mo pag nanakit na siya. However, wala ka pa rin ginagawa, which is good, hindi ka gumaganti. Pero what I'm trying to say here is dapat nakikipaghiwalay ka na. Hindi yung ikaw ang nagmamakaawa para hindi ka niya iwan, Ropa. Dahil yung mga ginagawa mong pagmamakaawa, hindi attractive yan sa mga kababaihan. Ngayon, kahit humiwalay ka sa kanya at ganyan pa rin ang mindset mo, yung mag-please ka ng babae, yung ilagay yung babae sa pedestal, o yung talagang sambahin mo ang isang babae, then pwedeng same pa rin ang outcome ng relasyon mo, Ropa. Uulitin ko, kahit sinong babae ang makarelasyon mo, kung hindi mo babaguhin yung mindset mo na sa pagpiplease ng babae, wala rin mangyayari, Ropa. Kung gusto mong bumalik ang init niya, kailangan pakita mo sa kanya na marunong kang umalis or mag-walk away or iwanan siya or talikuran ang relationship yung dalawa. Oo, I know it's counterintuitive. Ba't ganun? 7 years na kami, ba't ko siya iiwanan? Iba, men don't initiate the breakup. Pero Ropa, kung ang babae na ang nanghihingi ng hiwalayan, kailangan mo na makipaghiwalay sa kanya. Okay? Dahil hindi na mag-work yan. Ano sabi ko sa inyo, mga Ropa? Kung natatandaan nyo, ano yung sinabi ko sa inyo? Yung pakikipag-break ng babae, yung pag-i-initiate ng babae sa breakup, ibig sabihin matagal niya nang iniisip yan, matagal niya ng plano yan. Nagigets nyo ba? It's not overnight, mga Ropa. Even your confidence, kahit yung ma-fall out of love siya sa inyo, hindi yan overnight. Okay, matagal yan. Yan yung pinagsama-sama ng mga negative energy na mga bagay na ayaw niya sa'yo o yung pilit niyang tinotolerate kahit ayaw niya or ayaw ng sistema niya. Paliwanag ba, mga Ropa? Uulitin ko. Kailangan mong makipaghiwalay sa babae pag siya na mismo ang nanghihingi ng hiwalayan or pag siya na mismo ang nag-initiate. Kailangan niyang magulat, oh my God, di mo kabulin? Makipaghiwalay ka? Really? Really? So pag sinabi ko palang makikipaghiwalay ako, makikipaghiwalay ka din. Wow! Wow! Ganyan naman babae, di ba? Binigay mo yung gusto, ikaw pa rin mali. Di ba? Di mo alam kung saan lulugar. Because that's who they are. Okay? Women are always based on how they feel. Parang instant regret sa kanila yun. Kasi nakikipaghiwalay ka, di ba? Tapos pumayag ka. Ano may isip nila? Shit. Ano yun? So mga Ropa, uulitin ko, pag ang babae nakipaghiwalay na, let go, man. Let go. Tsaka maling-mali na nasa kanya lahat ng sahod mo at maling-mali na hindi ka lumalabas ng bahay. Hindi attractive sa mga kababaihan yung ganyan. Dahil lang lalaki. Kaya tayo gusto ng mga babae because we are very competent. Pag nawala na yung drive mo, pag nawala na yung pagiging aggressive mo sa buhay na umasenso o yung meron kang makuha pa habang ikay tumatanda, then nawawala ng gana ang babae. Okay? Pag wala ka ng touch ng masculinity, kagaya ng ginagawa mo, walang touch ng masculinity yan, Ropa. You are under. Okay, under ka sa kanya at kinokontrol ka niya using her emotions, pati pananakit niya. At ayokong umabot na magkasakitan kayo physically, Ropa. At wag na wag mong gagawin yun dahil maling-mali yun. Kahit na sabihin mo na sobra na siya, maling-maling gumante, nasaktan siya. Okay? Tandaan mo, mas maganda na makapaghiwalay ka or umalis ka na dyan kung punong-puno ka na talaga kesa gumanti ka. Ang batas, laging kampi sa mga kababaihan, Ropa. Yan yung mga bagay na parang pinagkakait lagi sa mga kalalakihan. Tayo ang pinakalis. Kahit na sinabi sa Bible, God, men, women, and children. Di ba? Pero nakikita mo, ano man ang meron ka, ano man ang narating mo, ano man ang binibigay mo, kahit gaano ka man mag-protect at mag-provide sa kanya, pag ganito ang ginagawa ng isang lalaki, hindi talaga nila re-respetuhin, Ropa. Kung sa atin yun, bilang lalaki, di ba? Kung yung girlfriend mo binibigay yung sahod sa iyo tapos laging nasa bahay lang, di ba? Putang sarap mahalin eh. Kumbaga, hindi siya mahirap mahalin. Dahil yun yung mga bagay na gusto natin. Di ba? Babe, stay na lang ako sa bahay. Gusto ko, ganito yung gusto ko ha. Pag nag-aanak tayo, I want to stay in the house. Tapos ikaw na lang magtrabaho. Tapos ako din magpapalaki sa bata. Tapos gusto ko, pag uwi mo, meron ng food. Di ba? Ako yung magluluto for you. Ako yung magpaplansya ng damit mo. Ako yung magre-remind sa'yo ng mga bagay na pwede mo makalimutan or yung mga bagay na lagi mo nakakalimutan. Babe, yun lang. Happy na ako. Hindi ko naman kailangan ng sobra-sobra. Basta ang mahalaga, pagkasama tayo at pinapalaki natin yung mga bata ng maayos. What the fuck, man? Tingin nyo may mga babae bang ganon?
Yung ba sa mga babae makakarinig dito, ano sasabihin nila? Wow! Gusto niya ng katulong! Wow! Ano ka, gold? Wow! Skincare reveal naman! Pag preference natin, pag ito yung preference natin, sinishame nila. Pero pag may preference sila, okay lang? Hindi pwedeng ganun, mga ropa. Hindi pwedeng porket sinasabi ng society ganito or hindi porket sinasabi ng mga babae gusto nila ganito, gagawin mo na. Ano ka, tanga? Hindi ka tanga, ropa. May utak ka, lalaki ka at alam mo na ikaw ang prize. Ikaw ang magpo-provide at magpo-protect sa kanya. Kahit anong mangyari, regardless on how you feel, you need to protect her at ang inyong pamilya. Okay? Kahit na nagkagalit kayo kagabi at nabasto siya the following day, you still need to protect her. Hindi mo pwedeng sabihin, bad trip ako sa'yo kagabi. Hindi, binastos ako eh. Bahala ka, strong dependent ka, di ba? Pagtanggol mo sarili mo. Oh, pwede ba yun? Of course not. Hindi pwede yun. Dahil kailangan natin ipagtanggol siya at protektahan siya. Kaya nga may mga lalaki kahit hindi nila gaanong kilala ang babae, they will fucking risk their life just to protect other people, especially children and women. Eto mga ropa, siguro napanood nyo ito sa mga ibang videos. Since sa mga babae, sinasabi nila, hindi nila kailangan ng mga lalaki, di ba? May mga babaeng ganyan. Hindi nila, I don't need a man. Okay. So let's say for example, nasa kondo kami nakita kang bata na delikado na pwedeng mahulog at kailangan i-save na. Sino yung unang lagi nagre-rescue? Babae, lalaki? Or may nakita na ba kayong babae na umakyat sa 7th floor? Eto, recently lang, yung sa China, di ba? Yung parang 3 years old yata or 2 years old na bata, kailangan na talagang sagipin. So anong ginawa ng lalaki? He risked his life para ma-save yung bata. Ganun ang instinct nating mga lalaki because we are provider and the protector. Pero tingin mo, kaya bang gawin ng babae yun? Kaya hindi pwedeng sabihin ng mga babae na hindi nila kailangan ng lalaki. The truth is, they want to be like men, but it's hard to be like men. And it's very depressing for them to be like a fucking man. Ulitin ko, it's very fucking depressing for them to be or to act like a fucking man. Because we all know, being a fucking man is very cold, lonely, and yet we still need to function like a fucking real man. Because we don't need to fucking complain because we are a fucking man. Gets? Naintindihan nyo ba, ropa? Yung emosyon mo ay walang posisyon or walang place sa mundong ito. Gets? Kaya uulitin ko, mga ropa, stop being a fucking sim. Stop making a decision based on how you feel. Hindi ka babae at huwag kang umarting babae. Gets? Natatangahan ako pag lagi niyong sinasabi yung nararamdaman nyo kasi mahal na mahal ko siya, kasi ganito ako sa kanya, kasi gusto ko mapatunayan sa kanya. Tanga! Wala kang dapat patunayan. Ang kailangan mo maging magaling sa buhay. Yun ang gusto nila. At sila mismo ang hahabol sa'yo kahit ipagtulakan mo sila. Maliwanag sa mga nagme-message sa akin na punong-puno ng emotions. Ano bang pinapanood nyo? Saan ba kayo tumatambay? Sino ba mga tropa nyo? Sino ba mga talagang iniidolo nyo? Mag-isip-isip nga kayo. I know, sa mga panahon ngayon, walang palabas na talagang very masculine. Lahat puro kasofan. Lahat puro, ayoko magsalita. Tapos ikaw to si tanga, gusto mo ba makipag-live-in sa girlfriend mo? Eh pag nakipag-live-in ka nga, magiging soft ka. Kung paano siya mag-isip, pwedeng maging ganun ka na. Kung ano yung mga pinapanood niya, pwedeng panoorin mo na. Instead na may gagawin ka, uunahin mo siya kasi gusto mo siyang mapasaya. Di ba? That's who we fucking are. Kasi pinalaki tayo ng nanay natin na dapat natin silang i-please. Pero pagdating sa dating or sa relationship, hindi pala makakatulong yon, ropa. Pero dala-dala pa rin natin na hindi natin alam, maling-mali na at sinasabutahin na natin yung relationship natin. Nakakala natin maganda sa paningin or maganda sa palabas, pero yung pala nagiging fucked up ka na mentally, emotionally, dahil yung mga ganong lalaki na umaarte na parang babae, hindi kailanman pahalagahan ng mga babae na talagang naghahanap ng totoo at tunay na lalaki. Ang gusto nila, may boundaries ka, alam mo yung gusto mo, ikaw ang nagdidesisyon sa lahat, majority ng desisyon sa buhay, ikaw at ikaw at ikaw. Ikaw ang leader ng relationship, ikaw ang leader ng sarili mo, wala nang iba, hindi tatay mo, hindi nanay mo, kundi ikaw. Maliwanag ba, mga ropa? Grabe, taas ng energy ko.
Grabing kape naman yun. Mga ropa! Gising! Puta, wake up! Wake up mga ropa! Ayoko mapunta kayo sa isang relasyon na pagsisisihan nyo o yung relasyon na hindi naman kayo magiging masaya. Tandaan nyo, kayo ang may hawak ng relasyon, tayo ang may hawak ng relasyon. Ibigay nyo sa mga babaeng nararapat at karapat-dapat sa relasyon na kaya natin ibigay sa kanila. Okay? So yun lang guys, thank you so much. Minamalot ako. I'll see you guys next time! Show love, peace out, and be fucking mysterious mga ropa. Ngayon lang ulit ako sumigaw sa vlog natin mga ropa. Tumatalsik pa ang aking laway.